Good day and good morning. Salamat po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating programa, ang ating pong daily devotionals. At ngayon po ay katapusan ng August 31, 2020. At isang tulog na lang ay bare months na po. September 1, then 4 na buwan ay magpapalit na po ng taon. Huwag po tayong mag-alala na kahit parang buong taon ay kakaiba ang nangyari sa atin, sapagkat meron pong magandang layunin ng Diyos bakit niya inalaw ang mga bagay na nararanasan natin sa mga panahong ito. Sa likod po ng mga pangyayari ay laging may kamay ang Diyos at ang kanyang paraan ay hindi natin minsan maintindihan sapagkat laging mas mataas ang kaparaanan ng Diyos at ang ating mga iniisip ay iba sa iniisip ng Diyos. Kaya ang aking pong encouragement sa bawat isa na anuman po ang ating pinagdadaanan, kumapit lang tayo sa Diyos at manampalataya sa Kanya, umasa sa Kanyang mga pangako, at magtatagumpay tayo sa lahat ng pakikibaka na ating hinaharap sa panahong ito. Hawak ng Diyos ang ating kahapon, hawak din niya ang ating ngayon, at hawak ng ating bukas. Kaya ako po walang agam-agam, walang takot na hindi mapakinggan ang layunin ng Diyos sa ating panahon. Malalaman po natin at hindi magtatagal i-reveal ng Diyos ang kanyang kalooban sa atin. At itong mga nangyayari ay bahagi ito ng nalalapit na pagdating ng Panginoon. Ang sabi po sa Bible, na in the last days there will be pestilence. Ang pestilence po ay ito na nga po itong nararanasan. Libo-libo po ang naging casualty na nito, mahigit 250,000. At ang cases naman ay sobrang dami na. Ganun pa man, yan ay negatibong aspeto ng aking istorya. Pero ang positibong aspeto naman ay meron tayong Diyos na una, nag-iingat sa atin, na hindi niya tayo pinababayaan. At ang pangalawa, ay sasamahan niya tayong makakatapos ng may pagtatagumpay sa lahat ng hamon ng buhay na ating nararanasan ngayon. Purihin ang Diyos. It's Monday. Monday na uli. Bilis po ng araw. At sabi ko nga sa inyo, bukas na bukas din ay magpapalit na tayo ng buwan. And it's another month of blessings, another month of challenges. But God is good and He is good all the time. So ngayon po mga minamahal, bago tayo magsimula sa ating devotional, manalangin po tayo. Let us pray. O our God in heaven, we thank you, we honor you, for you are great and there is no one like you. Thank you because we know and we believe that you are in full control of everything, that nothing happens by accident. And naniniwala kami lahat ng nangyayari sa buhay namin ay nasa inyong kapahintulutan, and that is why nararapat lamang na ialay sa iyo ang pagsamba at papuri sa iyong pangalan na karapat dapat tumanggap nito. Salamat ng marami. I-bless mo po ang aming devotional, git sa lahat ngayong magtatapos, huling araw ng buwan ng Agosto.
ay meron ka uling ibibigay sa amin ng mga biyayang espiritual na kakailanganin namin sa aming pagpapatuloy na pagsunod sa iyong dakilang kalooban. Maraming salamat. Pagpalain mo kami sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Ang ating topic, mga minamahal, ay 7 simple keys o 7 mga simple o mga payak na mga susi ng pagtatagumpay sa buhay na ito. Pero ngayong umaga ay hindi ko maipe-present ang 7 dahil 2 araw ko po hinati po natin itong 7 simple keys ng 4 at yung kulang ay bukas naman natin ipe-present. So, ngayong 31 of August and 01 of September ay papasok po itong 7 simple keys. At ang ating pong key verses kaugnay sa ating 7 simple keys ay mababasa natin sa Hebrews 12:1-3. And I will read it from the New International Version. Ang sabi po sa verse 1, "Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart." End of reading, and blessed be the reading of the word. Ang akin pong binasa, mga kapatid, ay Hebrews 12:1 and 1, 2, and 3. Verses 1, 2, and 3. At ito ang pinaka-key verse natin. Ang sabi po ng writer ng Book of Hebrews, and some claim to be the Apostle Paul, ang sumulat ng Book of Hebrews because knowledgeable siya sa law, ang sumulat. At yung kanyang style ng writing ay style ni Apostle Paul. But anyway, ang sentro po ng ating pinag-uusapan, ang sabi ng writer, "Since we are surrounded by such a great cloud of witnesses," na tayo ay napapaligiran ng great cloud of witnesses. Ibig sabihin ito yung mga tao, mga mananampalataya na nauna nang umuwi sa ating tahanan, ang langit. At sila ay nakapaligid sa atin at nanunood, nagwi-witness sa ating mga pakikibaka sa buhay na ito. At ang encouragement niya ay itong una ay let us throw off everything. Ano yung mga iwawaksi, tatapon natin ang mga bagay, lahat ng bagay. Anong mga bagay? Everything that hinders. Ang lahat ng sagabal, ang lahat ng hadlang, at ang kanyang pinangalanan ay and the sin, at ang kasalanan that so easily entangles. Dahil pag ang kasalanan ang pumulupot sa atin, ang kasalanan ang naghari sa buhay natin, hindi na naman tayo nakagagawa ng dakilang kalooban ng Diyos. Dahil kasalanan lang lagi, alam niyo, pag meron ng sin sa buhay natin, yung mga spiritual na bagay ay nawawalan tayo kaagad ng appetite o ng gana. May pag malinis po ang puso natin, excited tayo sa mga spiritual na bagay.
Pero the moment mararamdaman natin na parang yung fervor, yung passion, yung fire, yung zealousness ay hindi na natin nararamdaman katulad nung mga panahon na nararamdaman natin something is wrong. And alam po natin kung ano yung something. Kaya hindi po pwedeng pag nagkamali ay sasabihin, saan ako nagkamali? Dahil mismong yung pagkakamali natin, tayo na nagkamali, alam natin kung anong area ng buhay natin tayo nagkamali. Kaya sabi ng exhortation sa atin ng writer ng Hebrews, ang sabi niya, let us throw off everything, the sin that so easily entangles. Kailangan sa buhay nating ito, ang una nating iwaksi itong mga bagay na nagpapabigat sa ating pagtakbo. Tapos ang kasunod na let us let us run with perseverance the race marked out for us. At tayo ay tumakbo sa isang takbuhin na nilagyan ng sukat para sa atin. Iba-iba po ang sukat ng ating takbo. Meron pong mga runners na baka sila ay marathoners. Yung iba naman ay sprint. Iba-iba mga runners po lahat yan. Pero pag tinawag na sprint, yung maikli lamang na distansya ang tinatakbo, 100-meter dash. Pag 400, pwede pa din, pero hindi na sprint. Usually, 100 meters ang sprint. Pag 400, usually yan ay relay. Nahati sa apat na tigwa 100. Pero meron kanya-kanya tayong takbuhin. Maaring yung iba ay tumatakbo sila sa surface na hindi favorable, hindi maganda, rough. Maaring iba naman ay tumatakbo sa maputik, or pwede sa mabato, o pwede sa asfaltado. Pero bawat isa sa atin ay may takbuhin. Pero ang exhortation sa atin ng mga tumatakbo ay tumakbong may pagtitiyaga. Let us run with perseverance. Yung iba tumatakbo naman, pero wala silang perseverance. Yung pag napagod, ayaw na. Pag nagsawa, ayaw na. Pagka may hindi nagustuhan, ayaw na. May mga mananakbo na sila ang nagdi-decide kung kailan sila tatakbo, kailan sila magpapahinga, anong speed nila. So, may mga ganyan. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Ito ang problema ng maraming Kristiyano. We grow weary and we lose heart. Madali tayong napagod, madali tayong napapagod sa mga takbuhin, sa mga gawain, sa mga pagsunod na ipinagagawa sa atin ng Diyos. Madali tayong ma-discourage, madali tayong mawalan ng appetite sa mga spiritual na bagay. So ito po ang encouragement. May mga nagbubunyi po sa paligid, sa clouds of witnesses, at nag-cheer sila sa atin na patuloy, ang ganda nitong kinalalagyan namin, yan ang kanilang cheer. Ang ganda ng langit, ang ganda ng aming tinutuluyan, ang ganda ng kaharian ng ating Diyos. Kaya laban, sige lang ng laban. At tayo naman ay nagpupumilit makatapos sa mga takbuhin na inilagay sa ating harapan. Pero ang nagpapabigat sa ating pagtakbo ay mga bagay na hindi
tama sa buhay natin. Ang kasalanan na humahad lang para hindi tayo makatapos. So today and tomorrow, I want to give you 7 simple keys that will help you break out of the cycle of defeat in your life. Kailangan lumabas na tayo sa tinatawag na siklo o cycle of defeat sa buhay natin. Bakit may mga pangyayari na paulit-ulit na lang para hindi na tayo nagkakaroon ng breakthrough, laging breakdown kasi paulit-ulit na nangyayari itong cycle na ito. At itong 7, ngayon at bukas ko ituturo, ay makakatulong sa atin para wasakin natin ang cycle of defeat. Di pa ba kayo nagsawang lagi tayong natatalo? Panahon na para kailangan manalo na rin tayo. Panahon na para tayo ay magwagi. Panahon na para tayo ay maging victorious. Tatapusin natin ang cycle of defeat. Hindi lamang sa atin, kundi yung cycle of defeat sa ating family. Parang yung nararanasan ng iba sa atin, nakikita rin natin na nararanasan ng mga pamilya natin. So, kaya antabayanan nyo po itong teaching natin ngayon sa kabukas sapagkat dito natin i-reveal ang 7 simpleng mga susi na tutulong sa atin para mawasak na natin ang siklo ng pagkatalo sa ating mga buhay. Ang key number 1 ay replace stress with peace. Tandaan po natin, palitan ang stress, ang kapaguran, ang pagiging balisa sa mga bagay na mapayapa. O palitan natin, kaya nga laging shalom, yan na po ang aking ending sa lahat. Dahil gusto natin ang kapayapaan ng Diyos, ang patuloy na maghari sa ating mga buhay. Replace stress with peace. At ang verse na gusto ko i-share, kaugnay sa point number 1 o key number 1, ay nasa Isaiah 26 verse 3. At ito ay matatagpuan natin, babasahin natin, I should say, sa the Amplified Bible. Isaiah 26 verse 3. Sabi po, "You will guard him and keep him in perfect and constant peace, whose mind, both its inclination and its character, stayed on you, because he commits himself to you, leans on you, and hopes confidently in you." Ang ganda po ng pagkakasulat ng The Amplified Bible. Sabi niya, iingatan mo siya at iyong ilalagay sa perpekto at palagiang kapayapaan. Parang dinoble, perpekto, the perfect and constant peace. Sino itong mga alagaan ng Panginoon ng kanyang perfect and constant peace? Sila na ang mga isipan. Sila na ang isipan ay nananatili sa iyo. Sabi niya, whose mind stayed on you because he commits himself to you. So hindi lamang your mind stayed on him because you commit yourself to him. So para ma-break ang cycle of defeat, magsimula tayong i-commit ang ating mga buhay sa Diyos. Huwag na kung ano-ano kasi nating anong mga exposure yung mga nararanasan natin. This time kay Lord na lang tayo, pwede ba? Namamanhik po ako sa inyo, mga minamahal, na kay Lord tayo.
Kay Lord lang tayo. Kumbaga, mula sa araw na ito, our mind will stay on God. Ano pa? Because He commits Himself to you. Hindi lamang our mind stay on God, but we also commit ourselves to Him. Italaga natin ang ating mga buhay sa Kanya. Ano pa? He leans on you. Siya ay, sabi ng lean, nakasandal ka, no? Ay siya ay nagpapahinga, siya ay umaasa, ibig sabihin ng lean, umaasa sa iyo. Siya ay dependent sa iyo. And whose hopes ay laging nasa iyo, confidently in you. So, let's replace our stress with peace. Kapatid, di ka pa ba napagod? Di ba? Nakakapagod naman tong, well, hindi ko sinasabing wala pong stress sa mundo. Ang dami nakaka-stress sa mundo. Pero meron kang choice na ang stress na ito ay pwede mong palitan ng kapayapaan ng Diyos. At mahalagang mahalaga na makaranas tayo ng kapayapaan. Yung shalom, the shalom of God, the peace that passes all understanding will guard your heart. Posible pa rin na makaranas tayo ng kapayapaan sa gitna ng mundong napakagulo. Sa gitna ng mundong punong-puno ng sufferings. Piliin nating mamuhay sa kapayapaan ng Diyos. I want to live in the peace of God. Yan po ang unang key. Ang pangalawang key, 7 keys po ito, pero 4 lang ang aking ituturo ngayon. Ang pangalawa ay rejoice. Rejoice. Magalak ka, magdiwang ka. Siyempre, pagka pinalitan mo na ang stress ng peace, meron mang peace na malungkot ka pa din. Kapag may peace, masaya ang tao. Di po ba? Let us rejoice. Rejoice in the Lord always. Philippians 4:4. I say it again, rejoice. Rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice. Sulat ni Pablo yan sa panahon na siya ay nakakulong. Alam naman po natin na kapag nakakulong ang isang tao, siya ang nangangailangan ng encouragement. Pero itong sulat ni Pablo na rejoice in the Lord always, I say it again, rejoice, ay sulat niya ito habang siya ay nasa piitan at sinusulatan niya ang simbahan sa Pilipos. At sinasabing magalak kayong lagi. Sinasabi ko uli, magalak kayo. Rejoice. Pipili ho tayo. Tayo po ang pipili. It's our choice to rejoice. Siyempre, meron tayong verse dyan. At ang ating verse ay nasa 1 Peter 4:12-13. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. But rejoice, inasmuch as you are partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, you may be glad also with exceeding joy. Hallelujah. Ito naman ay sulat ni Pedro. Mga minamahal, think it not strange the fiery trial which is to try you. Hindi naman nakakagulat na merong mga pagsubok na dumarating para subukin kayo. Kaya wag niyong isipin na parang ito ay mga bagay na hindi niyo ine-expect.
itong mga nangyayari sa inyo. Pero piliin niyong magalak. Sabi niya, but rejoice, inasmuch as you are partakers of Christ's sufferings, na ituring ninyo ang lahat ng mga sufferings na dinadanas ninyo ay mga sufferings na kayo ay nakikipag-fellowship, partakers, nakikiisa sa mga pagsubok na pinagdaanan, kapighatian na pinagdaanan ng Panginoon, upang so that when His glory shall be revealed, kapag ang kanyang kaluwalhatian ay ipapahayag na, kayo din ay magagalak ng mga kagalakang hindi maipaliwanag. Yan po ang sabi ni Pedro. That you may be glad also with exceeding joy. So dapat ang joy ay nagmamature, nag-i-increase. Hindi pwede yung joy mo ngayon ay the same level of joy bukas. Dapat joy ngayon, bukas ay joy. Nasa Miyerkules ay joy. Nasa Huwebes ay joy. Nasa Biyernes ay joy. Until hindi mo na maulit-ulit yan. Yan ang ibig sabihin ng exceeding joy. Kagalakan na hindi mo na maipaliwanag. Na maubusan ka na ng salita para ipaliwanag. So let's choose to rejoice. It's our choice to rejoice. May sufferings? Yes. Pero pipiliin nating maging masaya sa gitna ng mga pagsubok. So ano yung una kanina? Palitan mo yung stress ng peace. Pangalawa, yung sufferings naman ng joy. Yan po ang pangalawa. Let's go to number 3 of the ito pong pamantayan, keys na tayo ay ma-break natin ang cycle ng defeat sa buhay natin. Ang number 3 ay take your eyes off your circumstances and fix them on Jesus and the Word. Yan po ang pangatlo. Alam niyo, gaganda po nitong mga pinag-uusapan natin. Para tayo nag-Sunday service ngayon, take your eyes off, alisin mo ang iyong paningin sa mga sirkumstansya na iyong nararanasan ngayon. Hindi mo sinasabing walang sirkumstansya, meron. Pero huwag ka dyan makafocus. Change your focus. Alisin mo ang focus mo sa mga sirkumstansya at i-focus mo ang iyong paningin sa ating Panginoon Jesus at sa Kanyang salita. Take your eyes off your circumstances. Kasi diyan tayo nagjujuel, diyan tayo nag-uubos ng panahon sa ating mga sirkumstansya, and while doing so, hindi naman nababago yung ating mga sirkumstansya at tayo nagiging affected pa. Magbago tayo ng focus, alisin natin ang ating pananaw sa ating mga sirkumstansya at ituon natin ang ating mga paningin sa ating Panginoon Jesus at sa Kanyang salita. Amen. Yan po ang nakalagay kanina sa verse 2. And let us fix our eyes, Hebrews 12:2. And let us fix our eyes upon Jesus, the author and the finisher of our faith. Tatlong let us po ang napapaloob dyan eh. Tatlong let us. Sabi niya sa una, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders us. Let us run the race with perseverance, mark out for us, and let us fix our eyes upon Jesus, the author and the finisher of our faith.
So, tatlong let us po yan. Excuse me. So, alisin natin ang ating paningin sa mga negatibong sirkumstansya natin. Nandyan lang yan. Hindi natin ikakaila na absent na ang negative circumstances pag nag-fix ka na kay Lord. No, nandyan pa rin. Hindi mo lang pinagtutuunan ng pansin dahil ang pansin mo ay nasa Panginoon Jesus. Let us fix our eyes upon Jesus. Why? Because He's the author and the finisher of our faith. He is the author, finisher. Siya ang may akda at siya ang nagtapos ng ating pananampalataya. Ibig sabihin, in between ng the author and finisher, in between yung dalawang period na yan, hindi absent si Lord. Present pa rin si Lord. Yun ang ibig sabihin ng Alpha and Omega, beginning and the end, the first and the last. Ang ibig sabihin nun, walang time na ang Diyos ay absent. Pag sinabing He's the Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last, ibig sabihin nun, walang panahon sa buhay natin na ang Diyos ay absent o walang kilos, walang ginawa. Yun ang ibig sabihin ng the Alpha and Omega. May kinalaman ng Diyos. Amen. So take your eyes off your circumstances and fix them on Jesus and the Word. At ang panghuli, mga minamahal, sa 7, pero ngayong araw, panghuli ito. Bukas natuloy ko yung 3. Resist Satan. Resist Satan. Kailangan merong resistance. Diba? Si Satan ang ire-resist. At kaya nating gawin. Sapagkat greater is He that is in us than he, Satan, that is in the world. Mas makapangyarihan ang Diyos na meron tayo, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, kesa ang kaaway, si Satan na nasa mundo. I-resist natin yan, siya, in the name of Jesus. Amen? We can resist Satan. So bind him from working in your circumstances. Huwag nating hayaan na siya ang maghari. Huwag nating hayaan na siya ang magmando. Siya ang authority na nasusunod sa mga panahon na dumadaan tayo sa iba't ibang sirkumstansya ng buhay natin. Let us resist the devil. Paanong gagawin? Submit yourself to God. Resist the devil and he will flee from you. Pagpasakop mo lang ang sarili mo sa Diyos, submit yourself to God. Then what's next? Resist the devil, resist Satan, and he will flee from you. At siya ay lalayas, aalis, kasi niresist mo na eh. So yan po ang unang 4 sa ating mga napag-usapan. At bukas po itutuloy ko ang pangangaral sa 7 simple keys to break the cycle of defeat in your life. At bukas magkakaroon ng culmination, yung 5th, 6th, and 7 simple keys to totally break the cycle of defeat in your life. Amen. So bago tayo matapos, meron tayong declaration. Join me in this declaration. Sabihin natin, I will resist Satan and rejoice in the Lord. Amen. One more time. I will resist Satan and rejoice in the Lord. Amen and amen. Purihin ang Diyos.
So sundan nyo lamang po yung mga paraan, mga simple keys ng ating na dapat nating gawin. 7 lahat yan. At 4 na po ang naituro. Sundan natin yung mga steps na yan. At magugulat po kayo na magkakaroon ng breakthrough ang ating mga buhay. Ibe-break natin ang cycle of defeat, hindi lamang sa atin. Ituturo din natin sa mga anak natin yan. Ituturo natin sa mga mahal natin sa buhay. And in a way, ang buong family ay makakalaya sa tanikala ng kaaway. Amen. So magtatapos po ang buwan ngayon. Bukas po ay September 1 na po. At panibagong buwan ng kagalakan, panibagong buwan ng selebrasyon, panibagong buwan ng kapayapaan sa buhay, panibagong buwan ng paglaya sa tanikala ng kaaway. So mamayang 1:30 po, huwag kalilimutan ang ating Hope Hour at alas 7 mamayang gabi ang podcast ng Hebrews ng Zero Gravity. Ito po si Bishop Rene Alog. Salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik at pagsubaybay. Shalom! When I'm at my